Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng tax promotion. Ang ating boses at konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa likong ito. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon, banal na Panginoon sa Kristo at gabay ng kaliguan-ligan ng Santa Maria, ay hinggil sa issue ng newly promoted PNP. Ngayon ay nagdaos ng oath-taking for new promoted officials sa ating PNP in Malacanang Palace with our President Marcos. Promote ng mga bagong Lieutenant General at Major General, gayon din mga Brigadier General ang ating PNP. Sa ating PNP, ating Pangulong Marcos. Sa gabay at pagsasalita ni Pangulong Marcos sa oath-taking ay sinabi niya na kanyang susuportahan ng lubos ang ating sa kanilang tungkulin as long as ito ay naglilingkod ng mabuti sa kanyang serbisyo, sapagkat walang puwang sa hanay ng PNP at pamahalaan ang tiwali sa ating sa serbisyo o yung mga abusado. Ang mabuting pagprotekta nito sa Pilipino at bansa ay siya din naman na ang buong pamahalaan ay nasa likod nila sa kanilang tungkulin. So, nitong mga nakaraang araw ay nagkaroon ng oath-taking for the newly promoted generals yung ating PNP with President Marcos. So, pinromote niya itong mga nasabing Brigadier General at saka mga Major General at saka Lieutenant General. So, tayo nagkaroon ngayon ng mga panibago, mga matataas na opisyal na siyang mamumuno sa ating PNP. At ayon sa ating Pangulo ay ito ay kanyang susuportahan ng lubos. Nasa likod siya ng ating PNP. Ngayon, hindi lamang tinutuloy ng ating Pangulo Marcos yung mga abusado sa PNP. At yan ay napakagandang pagpahayag ng kanyang panunungkulan o kanyang pamumuno sa ating bansa na hindi niya itolerate yung mga abusado sa hanay ng PNP. At sana yan ay ating patuloy na masa sa kanya. Hindi niya pabayaan na yung hanay ng PNP ay umabuso sa tungkulin at hindi siya makaparte ng whitewashing o yung pagtatakip sa mga kasalanan ng mga umaabuso at the entire PNP. Kundi magkaroon tayo ng isang mahusay na hanay ng PNP na hindi na pinagtatakpan yung mga umaabuso sa tungkulin from lower to higher ranks yan, from patrolman to general. So dapat ay walang takipan. Kung ito yung nanungkulan ng wasto, buklod ang pamahalaan, suporta ng pamahalaan sa kanila pag hindi po ng Pilipino. Pero kung kayo ay aabuso, so sa pangunguna ng ating Pangulo ay hindi sila papabayaan na mag-abuso at kakibat ang mga Pilipino. At tayo ay makisa sa ating Pangulo Marcos na siya ay namumuno na hindi niya pinapayagan na mayroong maabuso sa ating at hindi napakahusay at napakagandang pakinggan kanya tugunin ang mga bagay na ito upang magkaroon tayo ng patas na PP enforcement o police enforcement na magtatanggol sa lipunang Pilipino doon sa mga kapwa natin nagkakamali na mga Pilipino o sino man na papasok sa ating bansa na magkakamali o any from outside. So, ang mga tao ay umaasa sa hanay ng PNP na ito ay maglingkod ng tapat at matuwid sa ating komunidad at ito ay tugunin ng ating mga kawani ng PNP mula sa liderato nito at bagong talagang mga opisyales. So, yun. So, umaasa yung lipunang Pilipino at inaasahan natin yan na
itong bagong talaga at ang buong hanay ng PNP ay maglingkod siyempre na tapat o accountable sa kanilang serbisyo, walang umaabuso yan. Patas sa pagtatanggol para sa lahat, for good. Yan. At maglingkod kayo ng tapat sa Diyos. Yung paglilingkod ninyo ay hindi lang ang paglilingkod sa pamahalang Pilipino o sa bansang ito, kundi yan ay pagkod nyo sa Diyos kayo. Diyos din ang naglulok sa inyo dyan. Sa inyong kwento dyan. Hindi basta kayo na-point ng Pangulo, hindi kayo na-point ng Commission na point. Hindi basta kayo nakapasa para dyan, kundi kayo ay naluklok dyan, nasa yan ay ginusto ng Diyos para sa inyo. Yan. Na kayo ay makapaglingkod sa lipunan Pilipino at wag nyo samantalahin ang pagbibigay sa inyo ng pagkakataon ng Diyos na maglingkod. Lingkuran nyo ang Diyos at paglingkuran nyo ang lipunan Pilipino ng tapat at mabuti, matuwid, yan, at makatarungan. So, ngayon, ang Critics Promotions at yung People's Anti-Crime Promotion nating Anti-Criminality Promotions ay marisuporta sa mabuting pamamahala at patas na hustisya at karapatang pantao. At sa isyong ito ng pag-promote ng bagong mga general o opisyales ng ating PNP at ang ating Pangulong Marcos ay ating sinusuportahan ng talagang general sa kanilang mga posisyon at paglilingkod na gagawin. Pinagkakatiwala natin ng ating Pangulong Marcos sa mahusay nitong pagtatalaga sa mga ito para maprotektahan at nagpairal order sa ating bansa. So tayo ay sinusuportahan natin ng ating mga newly promoted general at sa pagtatalagang ito ng Pangulong Marcos. So yung kanyang ipinromote na ito ay kanyang nalini at nasalang mabuti na ito ay karapat-dapat sa kanilang posisyon. Yan. Ito ay maglilingkod ng gusto sa kanilang mga Pangulo. So naway gabayan din ng ating Pangulong Marcos. Naway gabayan din ng ating Panginoong Jesucristo at Cristo Jesus, si Pangulong Marcos, at mapamahalaanan nito ng makatarungan at matuwid ang ating PNP at buong pamahalaan. Sa gayon, ito ay umiral at ang mabuting pamamahala at magkaroon tayo ng bansang mapayapa at maunlad at katugon nito mula sa karapatang pantao at higit pa dito at manato hanggang sa patuloy na kinabukasan o sa ating. So yan. So sana ay gabayan ng ating banal na Panginoon Diyos yung ating administrasyon ngayon mula Panginoon Marcos na ito ay makapamahala ng mabuti, matuwid, makatarungan at matugon nito yung karapatan ng mga Pilipino. Sa pamamahala niya, magampanan niya ng mabuti yung kanyang panunungkulan. So sa gabay ng ating banal na Panginoon Diyos, magagawa niya yan at siya bigyan ng iba yung katalinuhan na magawa ito ng lubos na mabuting paglilingkod. At siya ay hindi siya maakay, hindi siya matempt doon sa kanyang ito ng hindi mabuti. O siya ay modyukan ng sino mang mga hindi mabubuti ang gusto at nais sa ating bansa na pamumuhay at pamamahala at na na siya ay hindi modyukan sa masamang pamamahala. Bagkos mangibabaw yung aral at gabay naman nila Panginoon at kabayan nga siya sa kanyang panunungkulan mula doon sa mabuting balita at iba't ibang mga pagkakas. Kaya din sa ating promosyon sa ating The Bible Human din tayo nananampalataya ng paghimala na gabayan ng ating pamahalaan at ito sa administrasyon ito ay magabayan at ito yung pamamahala. Mapamahalaanan niya ng mabuti yung PNP. Yung enforcement na ito ay hindi aabuso sa kanyang tungkulin at ito ay gagagap doon sa kanilang pwersa na ito ay pag-enforce ng patas at makatarungan. So, naway maprotektahan niya ang lahat ng mamamayang Pilipino mula sa karapatang pantao at mamuhay ayon dito. So, ang kapayapaan sa bansa ay iiral mula sa pagtugon sa karapatang pantao. Bawat karapatan ng bawat isa at kung saan walang naapi at naagrabyado at namumuhay ng gutom o mahirap na dapat ay ayon sa karapatan pamumuhay at walang mahirap at api. So sana yun ay patuloy na katugon ng ating Pangulong Marcos yung karapatang pantao na yung lahat ng lipunan Pilipino o lahat ng mamumuhay ayon sa karapatan
Dahil kung mamumuhay ayon sa karapatan, walang maagrabyado, walang maaapi, walang mamumuhay ng gutom o mahirap ayon nga sa karapatan ng pantao. At kung ito ay magagawa ng ating mga lumano, ito ang pinakamagandang legasiya sa ating pamahalaan mula sa administrasyon nito sa bawat nanungkulan na siya lamang ang makakapagpairal lubos ng karapatang pantao sa ating bansa na lahat makapumuhay ayon sa karapatan. At pilitin niya ito sa loob ng 6 na taon. Hindi man 100%, at least makabot siya ng malaking porsyento na makapamuhay ayon sa karapatan yung mga Pilipino. Yung lahat ay kung i-gauge natin doon sa salary, maliban dyan, siyempre full employment muna. Bago pagka full employment with yung minimum wage niya according to rights. So, hindi man na ayon sa karapatan yung minimum o standard yung ating minimum wage. So, lahat sana sumahod ng ganun at makapagtrabaho. Sa ngayon, walang magugutom. Diba? So, yung service ng DSWD, yung social services natin, hindi ganoon siya basta yung kanyang serbisyo ay hindi basta matutuon na lamang sa feeding program or mga iba't ibang mga ayuda. Hindi ito ay mapupunta sa iba't ibang mas mahusay pang mga programa kung ang tao ay mayroong sapat na pamumuhay. Yan, at yung mga programa ng mga social services doon sa mga halimbawa health, yan, mga edukasyon, yan, dyan umusbong yung ating mga malalaking serbisyo ng ating pamahalaan. At kung ang tao ay may trabaho lahat, sapat na kinikita o standard niya. So sana magabayan yung ating administrasyon na magawa niya na maabot yung full employment o lahat may trabaho at makaabot doon sa standard na sahod o kinikita. At hindi man sila employed doon sa isang kumpanya, halimbawa isang kumpanya ni-employed siya, ito man ay private o sa government, may negosyo siya na halimbawa yung MSMSE na pinangunan ng ating pamahalaan, doon man sa pagninegosyo na ganun, siya ay sapat yung kanyang kinikita. Halimbawa micro business mo, kikita to ng standard sa isang pamilya. Small, kikita to ng standard o above, yung mga ganun, o medium scale na negosyo. So yung tatlo na yun ay kukup up ng magandang pamumuhay yung magninegosyo. Ngayon, kung ito ay lalo na gigits ka doon sa standard salary mo na ito. At yun din mga MSME na yun ay makapagbibigay din na maayos sa sahod kung sila ay may employ. Kaya sana makakup up sila ng magandang gumiya natin na kung aside from family business lang yun, kung meron silang empleyado na mabibigay din nila yung sapat na sahod ng mga empleyado nila kahit small business or medium lang yun. So ganun sana yung maging kinabukasan na future na maging pamamalakad ng mga ating mga negosyo. Dahil yung iba kasi pag nandun ka doon sa micro or small and medium, yung iba kasi hindi sapat yung maibigay niyang sahod dahil nga sa hindi rin naman kumikita ng lubos yung mga ganun. So yung mga ganung klase na mga nasa sektor na ganyan ay dapat sana ito yung mapaunlad ng lubos ng ating gobyerno. Hindi lamang yung mga malalaking kumpanya na nakapag-employ ng libong tao, yan. So yung kasi mga sandaan lang yata yung bilog. Small ay nasa mga ganon. So kapag ka kasi large yata nasa 1,000, 100 din above, mga ganun. So dapat yung ganon na nakapagbibigay ng standard na salary, hindi lamang sa ganun, magiging doon sa maliliit din, yung mga medium, small. So sana makaabot yun doon sa ganun. At mapag-aralang mabuti yung makapagtatayo ng negosyo na maabot nila yung ganung klase ng mga pasweldo kung sila ay may kakaroon ng empleyado. At yung kanilang layout ng kanilang negosyo, dapat pag-aaralan mabuti yan. Para doon sa ating bibigyan ng mga negosyo, ay sigurado na sila ay kikita at makapagbibigay ng maayos na sahod. Hindi basta
bara-bara yung yung pagninegosyo. Kasi sa atin ang problema natin dahil binibigyan natin makapagnegosyo yung iba dahil nga sa kailangan na mabuhay natin. Hindi na natin inaantala yung iba pang mga 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 kailangan sa pagtatayo ng negosyo dahil nasa yung iba ay wala namang kinabubuhay at hindi naman ibibigyan ng trabaho ng ating pamahalaan. So ngayon sana yung ganun ma-organize ng ating pamahalaan niya pagbibigay ng negosyo kung paano makapagnegosyo at yung trabaho at with the standard na kinikita. Sa gayon ay malinaw ang pagunlad ng ating bansa. So naway magabayan ng mga taong gustong sobra-sobra sa lapi at iba't ibang hangarin na dinadaan sa krimen at pang-abuso o masamang hakbangin na sila ay maging mabuti at wag hangarin ang magkamalang salapi pangyarihan sa masamang paraan. Bagkus ay makisa sa pagkakaroon ng isang maunlad at mapayapang bansa at komunidad. So sana yung mga nagkakamali ng landas na sila ay magabayan ng ating banal na Panginoon Diyos, magabayan sila ng maliwanagan ni Bandala Santa Maria, masunod nila yung mabuting balita, sila ay hindi maghangad ng malaking pera sa masamang paraan, kundi kung gusto nilang umunlad yung pamumuhay within this system ay dani sa mabuti, huwag sa masama. Lalong-lalo na kung ikaw ay kikitil ng tao o gagawa ka ng sobrang nakapipinsala ka sa lipunan, lalo na yung napakahirap. Sana kayo yung ating yung mga mamayang Pilipino na nagkakamali ng landasin o ikaw ay nakaiisip na umunlad pero sa masamang paraan, itsapera mo na yon. Panampalataya ka mo sa Diyos yung pamumuhay na ikaw ay pagkalooban ng magaang pamumuhay mula sa karapatan at higit pa rito na sa magandang paraan at hindi sa masama. Kasi kung sa masamang paraan, mapapahama ka. Mapapahama, maaaring ay mapuksa ng gobyerno, kapwa-tao mo, at higit sa lahat ay kay parusahan ng Diyos. Lalo-lalo na kung yung masama mong hakbangin para yumaman ay marami kang piniperwisyon tao. So, at kung ikaw man ay makapangyarihan na nakukontrol mo lahat, yung Diyos na mismo ang haharang sa'yo para ikaw ay matigil dyan. So, ang nawa, muli maliwanagan ang ating Bandala Santa Maria, ang ating pamahalaan at mamayang Pilipino. Talimain ang mabuting balita at ang pamahalaan ay mamahala ng mabuti at makatarungan at patas at ang mamamayan ay sumunod sa pamahalaan at iwasan bagsa batas. Sa gayon, makabumuhay tayo ng mapayapa, maunlad at magaan o maginhawa at ang higit ay may kaligtasang espiritual. Yan. So, muli, sana nakapagsabotas naman ang The Critics Promotions ng konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa minuto hinggil dito sa isyong ating nakalap na pag-promote ng bagong aral at mga sa ating pamahalaan, sa ating PNP. Yan. Sana po sa inyo lahat at God bless you all.